Nining higayuna, we are in a new theme tungod kay October na, apit na gyud ang December, ika-duha ka tuig nga na-experience ta og kanang COVID ug kining atong theme padayon kita patalinghog sa pulong sa Ginoo as encouragement panahon sa mga kalisod sa kinabuhi. Ang atong theme is steadfast faith for trying times. Steadfast faith. Ang atong text 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kini nga text puno sa pag-explain kanato sa kining steadfast faith. Unsa ka importante sa atong kinabuhi ang steadfast faith. Nganong kinahanglan gyud nato kini labi na niining mga panahona as we face trials, hardships, persecutions. Unsa gid kini ka importante sa atong kinabuhi? Unsay mga consequences kung dili kita move nining steadfast faith? We are in trying times. Kanunay nato na ginapadayag nga we are in crisis. Physical and spiritual. Nakita karon gyud sa kalisod. Turbulence, unrest ang nasa ato ang kinabuhi, disorders, confusion, na mga conflicts. Og kini nagka-test gyud sa atong faith. Luke 22:31. Ingon diha, Simon, Simon, Satan asked to sift you as wheat. Naagyod ang mga kalisdanan sa kinabuhi. Buhat ni Satanas og gitugutan sa Ginoo kini nga kita ayagon to be sifted. Ang tumong ang object sa sifting is ang atong pagtuo, our faith. Ngunang kinahanglan gyud ayagon ang atong pagtuo kay dinha gayud musyain ang steadfast faith. Steadfast faith will not shine in mga kalipayon nato in comfort. Musyain siya diha sa mga conflict, afflictions, sa mga uncertainties, sa mga way klaro nga pagkinabuhi. Mo nang ang faith kung dili siya i-threaten or i-test, dili siya mahimo nga steadfast. Mo nang kinahanglan gyud siya i-test. Mo nang ninitak na tanaw na to ang explanation sa steadfast faith niya nang atong text sa 1 Corinthians 15:58. Ang steadfast faith, it means persevering faith. Mo persevere gini siya. Munang sa first line sa 58, therefore my brothers, stand firm, let nothing move you. Stand firm sa King James Version is immovable, dili matarog, dili ma-move. Munang kini nga faith, nagpadayag nga kini niya na nga line is consistent siya. Consistent faith. Consistent, it means stable siya, dili matarog. Strong, fortitude, na diha ang kana nga mga meaning diha. Reliable. We live in a changing world. Nagkakausap-usap ang kalibutan nato, nag-change ang culture, nag-change ang atong environment, bisan pa atong climate nag-change gani. Ang atong panahon nag-change, mukalit lag baha, bisag way tubig. Mga makita nimo karon, grabe, nag-change na gyud ang kalibutan. Ang culture nag-change, ang morality, ang immoral sa una, moral na ron, nagka-change, bisan pa ang atong physical, ning pandemic, nagka-change ang virus gani, nag-mutate ang virus. Nagka-change gayud ang nining kalibutana. Ang ma-endanger is ang atong pagtuo. Pag dili kini strong, reliable, stable, delikado atong pagtuo. Mas shaken. Pag dili siya consistent. Makita nato sa atong pagkinabuhi, paspas kayo ang pagkausab gayud sa kalibutan. Nga ang atong hope mawala na nga, di man ni mawa atong gi-expect, di man ni mawa ang atong gilauman nga 2022 or 21, wala man ni sa atong panglantaw kaniadto. Diha nato makita nga nagkausab, matandog gid atong pagtuo. Labi na ang atong pagkinabuhi diha sa iglesia. Nagkausab ang kalibutan, usahay kausab ang kultura, daghan na mga Kristohanon nga ilang pagtuo ni uyon, ni compromise ngadto sa kalibutan. Sama sa pandemic, mayon awa naman tay hope ani. Di na lang ta manimba. Unya makita nato ang corruptions sa kalibutan, terrorism, conflict, murag mawadaan tag ang atong pagtuo magkahinay, mo compromise na lang. Unang ang ingon daghan gyud mo ingon. Kang pakyaw na lang mi kay mao manghihapon katong mga bright manon kayo mangurap, smiling dili bright. We compromise, dili na wala na ta sa standard unsa ang pilion sa tama nga leader. Mao nang ang atong faith ma-move, shaken, mahimo siyang di na stable say ma-destroy pa kini.
unsa ka kusgan, no, unsa ka stable atong pagtuo, consistent yun nga dili affected sa mga butang sa kalibutan, sa mga pressure sa kalibutan, sa nagkausab nga kalibutan, bisag unsa pa kini nga crisis, financial crisis, demonic manifestation, magpadayon ba nga lig-on, stable ang atong pagtuo, nga dili mo kompromisa gayod ining kalibutana. Atong makita nga ang tao gayod dili gid siya stable usab. Pagkausab-usab, labi na gid ang tao magpasulabi sa iyahang kaugalingong senses, iyahang kaugalingong hunahuna, no, wisdom. Mo create gyud ni og instability, no, dili stable na. Kining atong pagka-selfish, kining bisag pa sa atong spiritual indifference, di kay ta magtagad diha. Makita nga mag-double mind, mag-doubt, mag-double mind na gani ka, delikado na gyud na. It will lead to backsliding. Kay dili na stable lang imong faith diha. Nagduha-duha na. Ug mao gina ang tuyo ni Satanas, iyang target sa atong pagtuo. Kay pagtuo man gid ang iyang tirahan sa atong kinabuhi. Iyang object sa iyang attack isang atong himuon ta nga magduha-duha gayud. Ug usa-usab sa gamiton ni Satanas kining circumstances, mo nang magkausab-usab ang circumstances, no. Mausab ang atong health, mukalit lang tag kasakit, nga delikado nga balatian, kalit lang tag angkon og may mga trahedya, nagkausab-usab. Bao kini ang isagyod nga weapon ni Satanas, circumstances, usabon niya, unya muhinay ang atong pagtuo. Daghay mo compromise, daghay mo adto na lang sa di na mao. Bisan pa gani kana magpatambal, ang uban wala nay paglaom adto na spiritista. Pagtawag sa lain-laing mga espiritu. Mo nang diha makita nato nga ang atong pagtuo no gyud shaken gayod para ma-destroy may target ni Satanas. O circumstances mao gyud iyang gamiton. Another nga iyang gamiton usab kining psychological warfare. Ang atong unahuna mo nang isa ka kusog nga weapon ni Satanas, psychological warfare. Og diha mo bunga ang pagkahadlok, no? Fear. Diha man gyud makita nato daghang kayong problema gyud sa kalibutan aning fear. Mo nang daghay sakit nga anxiety. Daghay mga tao gyud nga naagyod niini, daghan, no? Ang uban di lang kakahibalo pero naa sila yung mga anxiety problem. Tungod kay diha, mao na gamiton gid ni Satanas. Powerful weapon na niya kay para ma-obsess gid ta sa kahadlok, maratol ta. Ug ang atong pagtuo diha na makalimot na ta usahay. Nginahinay tag kanang backslide, no? Sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Gani giingnan magita sa Ginoo nga, but God hath not given us the spirit of fear but of power and of love and of sound mind. Wata gitagaan sa Ginoo, spirito sa kahadlok. Diha nato makita nga kung stable ang atong faith, diha gyud nato ma-overcome kining mga problemahan. Ma-overcome nato ang mga circumstances. Muna ingon gani diha sa ka quotation nga life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. 10% lang nang nahitabo sa imo, unsa man ang kalamidad, trahedya nga niabot sa imong kinabuhi, it is only 10% about life. How you react, how you respond to circumstances, to what happens to you, maunay magmatter gayud. Maunay importante. Ug pakita kana nato sa kinabuhi sa mga katawhan sa Biblia nga ang ilang pagtubag sa mga problema sa kinabuhi, maoy nakapahimo kanila nga nagmabungahon og nagmalampuson. Munang isikin ang atong faith, dili na ta lig-on o muinahinay ng tag-atras. Kung dili consistent ang atong faith. Munang dini makita nato kinsa gyud ang atong foundation sa atong pagtuo, kay kung nag-foundation nato diha sa sand, maguba ra. Pero foundation nato sa bato, is the rock which is Jesus Christ, dili kita matandog, no? Dili kita matandog. Kinsa ang atong anchor? Kanang anchor mo ni naggunit nga dili mo daga ng barko, no? Anchor na to si Jesus Christ, consistent gid ang atong faith. Mo-overcome kita ani mga butanga. Si Jesus ang atong perseverance. Sa kinabuhi sa mga character sa Bible, yun sa nila pag-overcome. Si Daniel 6, together with his friends, katong gitistingan pagkaon sila gulay, kinsay mas bright, di sila mukaon sa mga pagkaon sa hari. Ang ilahang faith consistent, bisan pa nagka-change ang environment. Naakaroon sila sa environment nga pagan from Jerusalem to Babylon. Ang environment, mga daotan, mga tao mga daotan, ang mga pagkinabuhi daotan, ang pamaagi daotan, ang sistema daotan. Pero
consistent pa nang wa man usaban nila ang ilang faith. Nagbadaogon sila. So nagstand bisan pa sa mga threatening situation, bisan pa sa adverse nga circumstances, different places, different and defiled environment, able sila to stand unmovable. Wala matarog ang ilang pagtuo. Si Daniel, consistent ang iyang faith, stable and strong bisag sa mga threatening situation nga life-threatening. Patyon siya kung magampo gyapon siya. Wa gid na matarog si Daniel. Bisan pag ang leon dili makapahadlok sa iya, consistent siya. Wa gid kita si Daniel ratol pag announce nga mag-pray ka, patyon ilabay ka sa lions den. Consistent faith. Si Peter ug si John sa Acts 4:19. Stable lang ilang faith, strong to stand, di mahadlok gayud taliwala sa mga Pharisees, mga leaders nga sila bold sila nag-proclaim sa pulong sa mensahe sa kaluwasan. Stable, no? Dili sila mahadlok. Munang ang faith nga consistent, strong, dili mo compromise, dili obsessed sa fear. Ikaduha, description sa persevering faith, it is persistent. Ang consistent meaning stable, ang persistent meaning endurance, mula hutay gyud, pursue gyud, unwavering. Ang focus sa consistent nga di matarog, ang focus sa persistent is dili mo liko. Ang consistent faith mo atras, muhunong, pag muhunong gani ka sa imong faith, mo atras gyud ka. Pero kining persistent, kumuliko pud ka, because we have a course to follow sa atong pagkinabuhi ning kalibutan. Ingon diha sa 2 Thessalonians 1:4, therefore among God's churches we boast about your perseverance and faith in all the persecution and trials you are enduring. Paul here is commending sa mga Christian diha nga church nga salamat gyud nga nagpadayon gyud mo taliwala sa mga persecutions and trials you are enduring. Kanang wa gyud sila muliko, no? Not shifting ba kanang persistent, wa naga-shift og laing course. Padayon gyud sa tumong ngadto sa finishing line. Mo nang kini nga faith dili mo sway. Mo nang ang danger kung mo sway paingon kita sa kalautan. Kini nga faith, it means staying power, no? Na staying power nga dili mo mulapas o di mo simang. Sa kinabuhi ni Solomon makita nato nga depart siya sa iyang faith. See, the wisest man si Solomon, pero ni simang sa katapusang higayon sa iyang pagkinabuhi. The man of wisdom, Solomon. Ngunang din makita nato, the starting power is not really important than staying power. Usaw man ng starting power, kusukay kas primero, pero paglahutay, nisimang. So staying power is important than starting power. Tungod kay a good start without a finishing faith, why hinungdan ang imong good start? Little value. So samara ka nas kami niyon, may lang kasimero, pag ulay, magbulag ra gyapon, gyapon hinungdan, kung sa kanindot ang inyong starting point. Mao kana ang persistent faith. Kining pagtumoy na gyud importante kayo. Munang nining pagkinabuhi, we are sa last quarter sa atong pagkinabuhi. Dapat mas steadfast ta dinhi. Tungod kay dinhi man makita gayud ang tinuod nga faith, kundi ta muagi og mga persecutions o kining mga kalamidad, mga health, ang mga mutreten sa atong life, dili mo gawas ang steadfastness. Dili mo gawas ang steadfast faith. Mo nang it's one thing to start the way, it's another thing to go along the way. Importante ka na mo padayon, no? Along the way sa atong pagkinabuhi. Wa gi simang-simang. Persistent faith mo nang importante kayo sa atong kinabuhi because it alone can bring us to the finish line. Kana rag yung steadfast faith. Maka paingon ka nato sa finish line. Ingan na gyud mo nang unsa man gid ang atong faith karon mga taknaan, nag-stagnant ba o naga-move forward, growing, naagyod ang advancement sa atong pagkinabuhi paingon sa steadfastness. And ikaduha, kini nga faith not only persevering but also productive faith, produktibo. Sa atong text, always give yourselves fully to the work of the Lord. Sa second part sa 1 Corinthians 15, ayun dito, let nothing move you but abounding in the work of the Lord. So kini nga faith, abounding, it means naga-produce kayo ng produkto, kining steadfast faith. Makita nimo sa kinabuhi ni Daniel, together with his friends, na sila sa lahi nga circumstances, lahi nga environment, evil, dautan, dili maayo nga kultura, pero nagprosper man sila. Matingala man kang anong si Daniel na promote, di ganay siya taga diha. No, mo nang nagisilusan siya sa uban
Kay ngano di man siya taga diha, dili man siya pure nga citizen diha. Dayo ra man sila nganong ni-promote man. See, makita nimo nga ang faith nga steadfast, productive. Dili lang productive sa panahon sa kalinaw, kundi diha mahimutang productive sa panahon noon sa mga kalisdanan. In these trying times, kining pandemic nga times, dinhi gayud mahimong productive. Dinhi makita ang produkto sa atong pagtuo. Abundant. Abundant kita sa pagkinabuhi diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Daghan karon napugngan gid ilang pag-alagad tungod kay di man gid pwede. Unya o magpadayon ni pila ka tuig, backslide na tatanan ani. Abounding diha man gyud makita sa panahon sa dili makita ang steadfastness. Kung naa ka sa normal nga panahon, nasa normal nga pagkinabuhi, dili diha gyud sa mga pressures in life. Mao nang abundant ngano ang kinabuhi ni Paul diha sa 1 Corinthians 15:58 tungod kay devoted siya kang Ginoong Hesukristo. Para kang Paul ang iya hagyod kining Romans 14:8. If we live to the Lord. If we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. O nang kang Paul, no? Devoted. Wagilain siya. Jesus ra gyud. Unsay mga pagkinabuhi, unsay moabot nining kalibutan na unsay persecution, grabe. Si Paul, pinakagrabe nga naagihan sa iyahang kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Grabe. Kapila na siya gibitay. Kapila na priso, shipwreck, persecuted, no? Pinabato, bunal-bunalan diri sa likod, no? Lashes. Di man matarog si Paul, di man mapugnan si Paul, unstoppable nga faith, nga bisag tuas prisuhan, nag-produce og kalag. Bisag tuas prisuhan, o di nasungyawan tong gwardya, apil ang tibok pamilya, nakaangkon sa kaluwasan. And this testimony of that guard, no? Moabot bisag asa. Di gid mapugkan ang pagkaproduktibo ni Apostle Paul kay bunga sa persecution. Wa siya mapriso, di siya kahimo ato. Abounding gayud kanunay ang pagpangalagad diha sa Ginoo. Because he is devoted to the Lord Jesus Christ. Unang his loyalty naa kang Ginoong Hesukristo. Ang iyang motive is we live to the Lord, wa gilain. Wa gilain. Para musikat ko wala. Magkinabuhi ko buhi diha sa Ginoo. For to me to live is Christ and to die is gain. And kaduha dedicated siya to his work. Abounding in the work of the Lord. Si Paul makita nato nga committed gid siya diha sa pagtrabaho. Sa missionary journey ni Paul, di maihap ang iyang trabaho. Muna ningon siya, muna naghambog si Paul ani pero di God. 1 Corinthians 15:10 ingon siya, by the grace of God, I am what I am. And his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Mura naghambog si Paul nga mas labaw pa kog trabaho anang uban disciple. Kayo say gina-challenge magud siya kaniadto nga di man kagid tinuod original nga disciple Paul kay di man kaapil sa 12. Si Paul nagapadayag no, pero ang iyang kuan not I, dili man ako, si Jesus man na. Grace, grasya man na sa Ginoo. Mao nang diha si Paul grabe ka-dedicated sa pagtrabaho, abounding in the work of the Lord. Di gid siya mapugngan sa pagtrabaho. And lastly, ang steadfast faith is purposeful faith. Faith nga adunay gyud katuyuan. And what is that purpose? Ingon diha 1 Corinthians 58 sa last, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kay balo kita nga naa gyud nay katuyuan. Kanang atong pag-alagad o pagtubo sa atong steadfast faith, aduna gyud na sa isang putanan. Naa gyud purpose ng tanan. And the purpose is una, completion. Ang atong pagkinabuhi Kristohanon, ingon diha sa Romans 5:3-4, not only so but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, character, and character hope. Kaya ba kita kining atong pag-antos, upaingon gid ni sa perseverance, no, steadfastness. O kini resulta sa kinaiya. Mo nang ang atong yung goal is mo-change gid atong kinaiya. Mao gina ang goal kanunay nga gilantaw sa Ginoo tong kinabuhi. Wa pa nahuman ang Ginoo tong kinabuhi. Bisan pa nining kalibutan nga kita nag-grow. Paingon gid ta sa pag-change sa atong character. Mao gina ang goal. Kay kung naa na nga goal diha sa gyud sa James 1:3-4 ingon diha, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Mao ni ang tinuod nga goal. Mature and complete, not lacking anything. Wa na gani makulang nimo. Hingpit ka, dako kay kahimuan gayud dinhi sa kalibutan. Dako kay kahimuan kung steadfast faith
kana complete dako epektibo gid ka magkinabuhi nining kalibutan. Ya makita nato nga completeness ang target gayud. Di nato makumpleto kung wala na. Kung walay steadfastness, di makumpleto atong kinabuhi. Kana gyud ang gikinahanglan. Si Paul mo na ang iyang goal. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize of which God has called me heavenward in Christ Jesus. Si Paul, mature na. Grabe nagnagyan, pero isa gyapon, I pursue, I continue, I press on toward the goal, and that goal is completeness. Nasayod siya nga dili man siyang muhimo ana kundi si Ginoong Hesukristo. Ingon siya Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. He who began a good work in you will complete it until the day. Hantod gyud no? Tumoy gyud sa finishing line sa atong pagkinabuhi. Mo nang padayon gyud to be mahimong complete. And lastly, not only completion ng purpose but also compensation. Ingon dito, kay kibalo mo nga ang inyong paghago dili gina masayang. Nagid na siya compensation, na ay reward. No mo nang enduring till the end. Ingon diya sa James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Mo nang asa man ta, no, to be rewarded or to backslide, stagnant, ug mo resulta kini sa coldness sa atong heart diha sa Ginoong Hesukristo. Steadfast faith, mao kining faith na gitawag nga bisag unsa nga unworthy affection nga mudrag ka nato ning kalibutan na lig-on kanunay. No tribulation, bisag unsa pa na ka extreme nga sufferings can wear out that faith, and no unworthy purpose may tempt us aside. Let us pray.